dito? Ay! Naku! Kayo talaga mag-ama! Dinamihan talaga yung sili, no? Para mapahamak ko, ma'am! Hindi po. Pasensya na po, ma'am! Dali ko na po kayo sa kwarto nyo. Alam ko lang na ganito mangyayari sa inyo. Ay, sana ako na lang nagluto ng panangalian nyo. Lumayas kayo sa harapan ko! Lumayas kayo! Normal ang test mo. Pati CT scan. Sabi nga ng doktor, pwede ka nang umuwi. Kaya lang, kanina, ang tindi ng bukol mo sa ulo. Palagay ko, yung babaeng inabutan ko, yun ang tumulong sa'yo. Lo, may babaeng gumamot sa akin? Nung datnang kita, tapal-tapal ng dahon-dahon yung noo mo. Palagay ko, yun ang nakagaling sa'yo. Kaya pagdating mo dito sa ospital, wala na yung bukol mo. Kasalanan to ng babae sa palengke. Kung hindi dahil sa kanya, hindi akong papahamak. Hindi kaya, Lo, yun din yung babaeng nakita ninyo? Hindi ko sigurado. Pero alam ko yung babaeng nakita ko, siya yung tumulong sa'yo. Basta ako sino ba yung hinabol kong babae na yun, nasa kanya yung headphones ko, kaya ako nahulog eh. Huwag mo nang intindihin yung headphones mo. Pasalamat ka na lang. Walang nangyaring masama sa'yo. Na hindi ko napasalamatan yung babae. Na hindi ko alam kung taga-saan siya, kung anong pangalan niya. Kaya, pag nakita ko muli yung babae, sisiguraduhin ko, personal ko siyang pasasalamatan. Basta nakakainis yun, Lo eh. Kasi naman yung lagot siya sa akin. Bakit kaya naging maanghang yung kare-kare natin, no? Eh, wala naman tayong nilagay na sili doon, ni isa eh. Hindi ko nga maintindihan paano napunta ang sili doon. Biro mo, umusok na parang toro yung ilong ni Miss Kasimsiman. Ay, nako, Doray. Ay, kain na kasi. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga paborito yung kare-kare na yon. Lalo na kung luto lang naman nung, nung mga impaktong yun. Tumpak, mga impaktong yun. Ang tunay kong paborito ay itong pesang dalag. Ayan. Naku, masarap po yan, ma'am. Ay, ma'am, speaking of impacto, sa totoo lang, may pagkasa impacto talaga yung anak-anakan ni Iping na yun. Oh? Kaya, oo, ma'am. Kaya, mag-iingat po kayo sa kanya. Oh! Yung tanim kong sili na ubus na. Sino pumitas nito? Naku, alam ko na. Si Miss Dora yung pumitas niyan at nilagay doon sa pagkain natin. Alam ko na, siya pa lang sumabatahe doon sa ating luto. Talaga? Anong ibig mong sabihin? Eh, ma'am, kasi usap-usapan po talaga dito sa ampunan yung pagkabruha niyang si Alice. Ha? Opo. Meron po kasi yan mga mga sinasabi na masasamang salita o basta masasama para sa kapwa niya at nangyayari. Ganon? Eh, baka mamaya kung ano ipakain sa inyo nung mag-amang yun. Nung pala, may gayuma. Tay, huwag naman po natin siyang pagbintangan. Wala naman po tayong sapat na basihan na siya talaga yung gumawa nun, di ba? Anak, wala na ibang gagawa niya kundi si Miss Doray. Eh, di ba nagtalo na tayo nun? Kaya gusto niya lang makahiganti sa atin. Huwag na lang po natin siyang patulan, Tay. Di ba po, yun din naman yung payo niyo sa akin kapag inaaway ako nila Wendy? Sa bagay. Kaya mo, may araw rin naman siya eh. Kakarmahin rin yung babaeng yan. Alam mo ba, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, siya rin gagawin sa iyo ng ibang tao. Eh, hiligan mo na ulit para mamunga. Alam ko po na patas kayong tao. At alam ko naman na ayaw niyong manghusga agad ng kapwa niyo. Pero kung sana, umpisa pa lang nakinig na kayo sa akin, hindi sana kayo nabiktima, di ba? Pwes, mula ngayon, ikaw na lagi ang mag-aasikaso ng aking pagkain. Natakot ako. Baka mamaya, duraan pa nila yung aking pagkain, di ba? Tama yun, ma'am.
Eh, buti nga kung dura lang. Kung duduraan lang. Eh, kung lasunin kayo. Ay, nako, Doray. Todas kayo, ma'am. Huwag nilang subukan akong galitin ng husto, ha? Dahil hindi nila magugustuhan kapag ako'y talagang nagalit na. Palalayasin ko silang dalawa dito. Palalayasin nyo lang, ma'am. Oo! Naku, pagka ganun, kasuhan nyo. Ipakulong nyo. Sumusobra na talaga yung mag-amang yun kasi. Tatakot na nga rin ako sa kanila, ma'am.